Araw-araw, pagbukas pa lang natin ng social media, sabog na agad tayo sa libu-libong comments, mainit na bardagulan at mga reaksyong mabilisan pa sa alas 4. Minsan nga, isang headline lang, sapat na para mag-trigger ng matinding galit o suporta, di ba? Pero naisip nyo na ba, itong mga mabilisang reaksyon na to, natural na pagiging hot-headed lang ba talaga natin? O baka naman may mas malalim at predictable na psychological mechanism na nagpapagana dito? Sa pagtatalakay natin ngayon, hihimayin natin yung mismong science at psychology sa likod ng ating digital behavior. Aminin na natin, marami sa atin ang nakita na ng viral post tapos napatype agad ng clout chaser nang hindi man lang binabasa yung buong kwento. Madalas, iniisip natin na isolated emotional response lang yan. Pero alam nyo ba, yung pag-type mo ng reaksyon bago mo makuha yung buong konteksto, literal na halimbawa yan ng utak natin na nagre-react sa mga nakaprogram na environmental triggers. Para mas maintindihan natin kung paano to gumagana, ito yung pag-uusapan natin. Una, the instant reaction brain. Pangalawa, social validation as performance. Susundan natin ng bandwagon effect and identity, tapos algorithms and cultural triggers, at panghuli, the power of pausing. Simulan natin sa unang bahagi, the instant reaction brain at ang ating emotional system. Ayon sa behavioral psychologist na si Daniel Kahneman, meron daw tayong dalawang systems of thought. Meron tayong emotional brain na mabilis, reactive at laging naghahanap ng threats. Tapos meron din tayong rational brain na mabagal, mas analytical at naghahanap ng katotohanan. Sa social media, kadalasan panalo yung mabilis. Kaya kapag nakita tayo ng trending post tungkol sa isang injustice, automatic na na-activate yung emotional brain natin. Hindi na yan naghihintay ng ebidensya, instinctive na nagre-react agad para protektahan ng sarili. Punta naman tayo sa pangalawang bahagi, social validation as performance. Isang study mula sa Harvard University ang nagsabi na ang mga tao ay nagiging mas expressive kapag alam nilang may audience. So, yung pag-iwan natin ng comment sa isang viral post, bihirang-bihira na isolated opinion lang yon. Dahil alam nating may makakakita nito, mga kaibigan man o strangers, yung pub-comment natin ay nagiging isang public performance na ang main goal ay makakuha ng social validation. Mapapansin niyo yung mga linyahan na educate yourself o kaya common sense naman dyan. These are actually social performances. Sinasabi natin sa iba na, hey, mas informed ako o kaya mas mataas yung moralidad ko. At ang matindi pa dito, nagiging neurologically addictive siya. Bakit? Kasi yung engagement na nakukuha natin, yung likes, hearts at shares mula sa audience, yun yung mismong nagtutulak sa atin para ulit-ulitin itong performative behavior na ito. Moving on sa pangatlong bahagi, bandwagon effect and identity. Bandwagon effect. Ito talaga yung nag-e-explain kung bakit ang bilis lumaki ng mga issue online. May mga pag-aaral mula sa Stanford University na nagpapakita na mas malamang mag-react ng agresibo ang isang tao kapag nakita niyang galit na rin ang nakararami. Kahit nga hindi tayo diretsyong involved sa issue, nagiging emotionally invested tayo kasi ini-interpret ng utak natin yung galit ng marami bilang signal na dapat galit din tayo. Makiki-ride on ka talaga, kumbaga. Dito papasok yung theories ni Henrietta Heifeld sa identity psychology na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari kapag feeling natin ay indirect tayong tinatarget. Isipin nyo to, nagbabasa ka lang ng generic post tungkol sa mga toxic relationships pero bigla kang na-trigger kasi pakiramdam mo na challenge yung personal values o experiences mo. Yung simpleng neutral observation biglang nagiging defensive act of self-preservation. Pinagtatanggol mo na bigla yung sarili mo kahit hindi naman ikaw yung pinapatamaan. At nandito na tayo sa pang-apat na bahagi, algorithms and cultural triggers. Alam nyo ba, sinasadya talaga ng mga platforms na i-design yung algorithms nila para unahin ang mga high engagement content na madalas ay yung mga nakakagalit at controversial. Nagkakaroon tuloy ng cycle kung saan patuloy na tinitrain ng algorithm yung utak mo na manatili sa perpetual state of reactivity. Lagi tayong pinapakain ng emotional triggers na nagpupush sa atin na mag-react agad, na siya namang re-reinforce ulit ng algorithm. Parang walang katapusan, di ba? Dito sa atin, sa kontekstong Pilipino, lalo pang pinapalala ng kultura natin itong cycle na ito. Yung konsepto natin ng pakikisama, nagbibigay yan ng pressure na makisali sa collective outrage para lang magpakita ng solidarity o pakikiramay. Tapos, nandyan pa yung pride at hiya, kaya naman mabilis at defensive agad ang sagot natin para iwasan yung public humiliation.
Idagdag mo pa yung tinatawag nating call-out culture ngayon. Ang nangyayari tuloy, yung mga simpleng digital disagreements lumalaki at nagiging malalang moral battles ng tama laban sa mali. Kaya pumunta na tayo sa ating panghuling bahagi, the power of pausing. Yung mga maiinit at maiigting na reaksyon na nakikita natin sa comment sections, hindi lang yan basta mga random outbursts. Sumusunod talaga yan sa isang predictable na anatomy. Nagsisimula yan sa mabilisang emotional processing natin, palalakihin ng ahon natin sa social validation at bandwagon effect, lalong titindi dahil sa identity defense at patuloy pang palalakasin ng mismong algorithms ng system. Kapag naiintindihan natin itong mga nakatagong structural drivers na ito, nagkakaroon tayo ng cognitive awareness. Once ma-recognize mo yung systemic at psychological pattern sa likod ng mga mabilisang reaksyon, hindi na kailangang madiktahan ng nagtitrending na galit yung magiging response mo. Yes, the system is predictable, pero ang behavior mo, hindi kailangang maging ganon. Kaya ito ang iisipin natin. Sa susunod na may makita kang online headline na mag-trigger sa'yo ng matinding emosyon at gustong-gusto mo nang mag-type agad ng comment, tanungin mo muna ang sarili mo. Ito ba ay tunay at pinag-isipan mong opinyon? O baka naman isa lang itong psychological reflex na pinagana ng digital environment? Sa pag-pause o pagtigil mo saglit, nabibigyan mo ng pagkakataon yung rational brain mo na humabol. Nagiging pagkakataon mo ito para obserbahan yung reaction mo kaysa sa magpaalipin ka na lang dito.